Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among singhang papawid, si Father Pep po ito, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Thursday episode ng ating radio program, ang nagiging at lumalaking, nagiging popular na programa sa Himpapawid, ang Barkadahan kay Kristo. At halina't po't samahan nyo kami sa isang oras ng pagninilay ng salita ng Diyos. And of course, dito pa rin po tayo at wag tayong iba ng stasyon ng ating paboritong radio station ng 91.9 Bright FM Friends tayo. Okay, as usual, mayroon tayong yung ating Thursday. Yes, of course. Yan, regular co-host. Yan. Mamaya pa natin na-introduce, no? Sister Son, bumati ka muna sa ating mga listeners. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. And of course, July 2, Thursday. Yan. And nasa karaniwang panahon pa rin. It is the 13th week in ordinary time. Yan. Ayon sa liturgical calendar natin. And of course, ang napili naming permanent Thursday co-host. Yan. Pareho kami kasing loyal ni Among Pep sa University of the Assumption. Kaya piling-pili siya. Si Among doon nagbabasketball. At ako naman, alma mater ko. Kaya love na love namin ang UA. Kaya doon po nanggaling, of course, ang co-host namin. Siya ang director ng External Affairs and Media, Brother Fer Santos. Bumati ka Brother muna. Fer. Magandang gabi mo, magandang gabi Chison, magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig nitong ating palatuntunan na lumalaki at sumisikat at nandito na naman po ako dahil Huwebes ngayon. Magandang gabi po. At basta't Huwebes ano na. Oo, yan. Talagang natin. regular na yan, no? Kasama sa iyong Schedule. regular Thursday schedule. Yan ang bagong apostolate, Brother Fer. Tuwan-tuwan yan si Bishop Obet. Yes. Binalita mo na ba sa kanya? Di ba? Di ba? Hindi, nagkita kami nung Lunes. Talaga, oo. Oo, Lunes. Nabanggit mo Diyan ba? sa, Monsignor Tony. Yung anniversary ni Monsignor. dumating siya. Oo. Yun, Nabanggit mo, Mong. hindi ko naman nabanggit. Hindi Oo. mo nabanggit, Oo. oo. Pero babanggitin ko sana. Pero may sila, Brother Per, yung parents. Planning. Yung parents ni Bishop Bobet. Oo, kasama niya. July, ano ba yun? 20 chata. 60 years na sa kanilang anniversary. wedding anniversary. Oh, Sir Son. 60. Wow. Oh, di ba? Medyo pangkaraniwan, di ba? Kung minsan mga 50, pwede. So 55 o kaya. Ito 60. At malakas pa sila mong pareho. Oo, malakas pa. Kompleto pa yung mga magulang ni Bishop Bobet. Wow. Yan. So baka nakikinig sila dyan sa Nueva Ecija. May planning sila ngayon talaga? Diocesan planning nila ngayon. Kaya nga. Kaya po namin nabanggit si Bishop Bobet kasi po siya, si Brother Fer ang dating secretary niya. Mga kanang kamay. Oo. The little bishop. Kaliwang kamay, Kaliwang kamay lang. Ayan, okay. yeah. So, good evening po, Bishop, kung kayo nakikinig sa amin. No? Okay, diretso na tayo, Sister Son, sa ating mga text line numbers. Sige po, kung gusto po ninyong mag-text sa sa smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Kung Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Para po sa mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, just type RAG, all capital letters, and then space your full name and then slash the name of your vicariate parish or your school. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966, Ulitin ko po, 0927-891-0966.
And once registered po ay makakatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? Napakaganda pong mga mensahe yan to start your day right, no? Sabi nga nila. At kung may mga gusto po kayong hilingin sa Diyos, no? Mga intentions, mga pasasalamat, pwede niyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, counseling line naman po, 0922-831-5967. 0922-831-5967. Live streaming po, kung gusto po ninyong manood ngayon, nasa internet po kami, www.ustream.tv. Then, i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. At sa mga nakaraang episodes naman po namin, nasa Facebook. Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. Yan, thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook account. Okay. Yan, sige. So, babasahin po sa atin ni Brother Fer ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Opo, ito po yung ating gospel mula sa aklat ni Matthew chapter 9 verses 1 to 8. After entering a boat, Jesus made the crossing and came into his own town. And there people brought to him a paralytic lying on a stretcher. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Courage, child, your sins are forgiven." At that, some of the scribes said to themselves, "This man is blaspheming." Jesus knew what they were thinking and said, "Why do you harbor evil thoughts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." He then said to the paralytic, "Rise, pick up your stretcher and go home." He rose and went home. When the crowds saw this, they were struck with awe and glorified God who had given such authority to men. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Jesus Christ. Yan, yung brief reflection ko. Napakaganda po. Kakaiba ang nangyari, no? Kasi ito po parang illness pareho ng katawan, ng physical body natin at ng soul, no? Ang nangyari. Pero ang Panginoong Jesus, he reacted strangely kasi ang nangyari, parang finorgive muna, pinatawad muna niya ang kasalanan ng mama bago niya pinagaling dun sa sakit niya. Oo nga naman, no, napakaganda yung nangyari, yung pinatawad muna. Kasi usually, ang kaagad nating reaksyon, ay, pagalingin ka agad, no? Lalo na pag nakita mong may sakit. Pero siya kakaiba po, ang Panginoong Yesus. Oo nga naman, kasi di po ba tayo, pagka alam nating pinatawad kaagad ang kasalanan natin, talagang marerelax ka or magiging at peace ka, no? And then, sumunod na yung healing ng physical body niya, no? Usually po kasi, sa mga may sakit, kung minsan nanggaling din yan sa stress, sa worry, sa anger, yung sakit na yan no po. Pero, makikita natin po dito ang talagang mercy and compassion ng Panginoon dito sa pagpapagaling niya. At na-struck din ako yung bandang huli ng gospel. When the crowd saw this, they were filled with awe and praised God for giving such power to human beings. O nga naman, pag nakita mo yun, hindi pwedeng hindi ka matutuwa talaga sa nangyaring yun. Kahit po tayo, pag na-witness natin yun, makakaramdam ka ng tuwa at talagang pupurihin mo ang Panginoon. So, yun. Very good. Okay, Brother Per. Ako,
Usually kasi sa mga gospel stories natin, kapag ka may lumalapit kay Jesus, tinatanong muna niya, anong kailangan mo? What is it that you want from me? Pero ito, nung makita niya yung pananampalataya ng mga taong nagdala doon sa paralitiko sa kanya, agad-agad pinagaling niya yung pinatawad niya yung paralitiko, pinatawad niya doon sa kanyang mga kasalanan. At so nakikita ko dito yung responsibility nating mga Kristiyano din na magdala sa mga tao kay Jesus, yung kung paano sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay mapapatawad din yung mga kasalanan ng mga kapwa natin. At saka na-amaze ako sa mga sagot ni Jesus sa mga yung ano bang mas madali magpatawad ng kasalanan, sabihin ko sa paralitiko na lumakad na siya. O sige na nga, para pagbigyan ko kayo, sige, paralitiko, lumakad ka ngayon. yung parang gano'n, parang napaka amazing yung mga sagot ni Jesus sa kanila. That's right, no? At alam niyo, so talagang parehong sakit yan, no? Yung kasalanan ito at saka yun nga yung physical sickness. Gusto rin ko minsan may may connection. Diba? May connection yan, no? I remember may isang story na basa ako na yung isang may sakit, no? Malubha na siya. Pero bumalik sa dating doktor, no? Kasi yung doktor parang sabi niya, wala ka ng pag-asa and everything, no? So, bumalik sa doktor. At nung bumalik sa doktor, nagtaka yung doktor. Sabi ng doktor, bakit gumanda yung kalusugan mo? No? I never thought na makakapag-recover ka na and everything, no? Ano bang ginawa mo? At ang sinabi nung pasyente, sabi niya, kasi I started to forgive lahat ng mga kagalit ko, sabi niya. Ngayon pala yung nagkasakit siya dahil sa anger. Oo, may mga bit siya. Diba? At lumuwag daw ang kanyang dibdib at and then she started experiencing parang physical healing. Although una spiritual healing, no? Pag may spiritual healing kasi tayo, parang kuminsan sasama na rin yung physical, yung healing, no? Kasi nga talagang nakakabigat to at saka nakakasakit, no? Yung nga may mga bitbit tayo, mga mas mabibigat na yan, yung galit, no? Kuminsan yung kinamumuhian na itong ibang tao, no? And I think that is also it has a connection sa ating physiological condition also, no? Kaya tama itong ginawa ng Panginoon, no? He went to the very source of yung sakit nitong yung siguro very symbolical itong the paralytic man, no? Kasi kung minsan talaga it's a consequence of sin, yung nagiging paralitiko ka. No, pagka nakagapos ka sa kasalanan, parang hindi ka makalakad. Hindi ka makagalaw. Hindi ka makagalaw, di ba? Makagalaw. Ako minsan you're already trapped, no? Sa ganong sitwasyon, di ba? Ang daming ganyan, yung kung minsan they want to get out pero parang hindi nila kaya o kaya nahihirapan na sila, no? Nahihirapan, Oo. Mayroon ding akong one time yung nag-confess sa akin, no? Yung siya, excuse my term, parang kabit siya ng isang politiko, no? But she wanted to let go already. Yung parang gusto niyang lumabas na doon sa sitwasyon na yon. Pero yun nga, unang-una kailangan niya yung suporta ng politiko sa pangkabuhayan. Diba? Oo. Tapos yung kanyang pamilya, no, nagdedepende din sa kanya. Pero deep inside, she wanted to get out of that kind of situation. Pero kung minsan yun nga, you're trapped, no? Parang kung minsan kapit sa patalim yung ibang tao, kailangan nila yung pera o something like yung mga material things sa buhay nila, pero they continue to live in sin, and yet deep inside kung minsan hindi sila masaya.
wala silang kapayapaan, katahimikan sa Mm. puso nila, no? Mm-mm. And it takes again, no, yung great faith in the Lord, no? Napakahirap talaga noon, no? Yung komportable nga yung buhay mo pero hindi ka masaya. Tapos nandun ka sa sitwasyon na alam mo naman na walang pinatutunguhan. Oo. Yung mga ganyan na sitwasyon, no? Kaya nga, I think it is only when we reach out to the Lord, no? Oo. Kaya tama itong ginawa ng Panginoon, yung lahat tayo pagka talagang na yun nga, no, na dadapa sa pagkakasala, nagiging paralisado tayo. Parang kung minsan wala tayong lakas na mapagtagumpayan, di ba? And we need the Lord. No? Na-imagine ko nga among yung mama Palagay ko, nung ang unang ginawa muna ng Panginoon, pinatawad siya. Palagay ko, pakiramdam niya, parang gumaling na siya. No? Biglang gumaan, ano? Oo. Parang gumaling na. Parang pangalawa na lang yung paggaling ng physical body niya. Kasi iba yung naramdaman niya siguro nung pinatawad na yung kasalanan niya. Naalala ko yung kay St. Augustine na our heart are restless until they rest in you, no? Kung gat wala ka sa Diyos, talagang sumisikip ang mundo dahil nabubuhay ka sa kasalanan. Kumisan sa labas, makikita mo parang okay, parang masaya, pero deep inside, yung sinasabi nga ni Among kanina, mas mahirap yun yung lumilit yung mundo mo. That's very true, no? At what is also dito sa ating ebanghelyo na nakita ko rin na medyo nakakalungkot, no? Because some of the scribes dito nga, minsan mga eskriba pa to, ha? Sila yung mga religious leaders during the time of the Lord. But parang hindi pa masaya dito sa ginawa ng nila, Panginoon, no? di ba? Sabi niya, this man is blaspheming. Oo. Ano ba sila? Parang, nasa pawa ng Panginoon, kaya galit sila. Yes. Oo nga, Diba? why have you such evil thoughts? And I think this is one, no, kung minsan ito ang isang pinagkakalungkutan ng Panginoon, yung religious leaders pa naman kayo, yung mga scribes na to, no? Yes, you know the letters of the law, pero you don't seem to practice the spirit behind the law, no? Kaya nga medyo, why do you harbor evil thoughts, sabi nga, which is easier to say, no? Parang medyo, ano ang Panginoon na your sins are forgiven, or to say rise and walk, no? Parang yun nga, yung I could feel that the Lord was a little bit discouraged, no? Irritated. Irritated, yes. That's one word that we can use here. Teachers of the law pa naman. Oo nga, no? Yung bang, may mga taong ganito, Brother Person, yung bang, kumisan nga, why don't you rejoice? No, be happy. Kung yung isang tao, di ba? Umaasenso, kaya nagamot. Natulungan, di ba? Oo, natulungan ng... Bakit ang iisipin mo yung masama? Di ba? May mga ganyan, di ba? Yung mga taong they cannot be happy with the success maybe of other people, o kaya yung pag umaangat yung ibang tao, parang nagpuputok yung butchi nila, no? Kahit sa mga Father, kumisan, mga nagbabagong buhay, kumisan, sasabihin pa ng iba, naku, nagbabadal-banalan yan. Oo nga, kumisan yan, di ba? Pero nagbabago na ilulublob pa. Napakahirap yung mga ganyan, no? Palagay ko kahit na kumisan sa academic institution, yung bang bagong teacher ka, kaya bagong no? Ang hirap na pagka may mga na dyan. Na-promote ka agad. Yan. Di ba? Kabago-bago may mga professional niya. jealousy din siguro. Kami, no? 10 years na dito. Nadaanan ko yung ganyan. Kabago-bago niya, na-promote ka agad. Kami, 10 years na dito. 20 years na. Kahit saan, meron ganyan yata. Oo. Bakit na-promote? Yes, baka mahusay magtrabaho kaysa sa iyo. Ganyan. I think even in the church, Sa minsan, Clark noon, ganyan diba? Oo. Sa professional life, sa ating minsan buhay bilang isang Kristiyano rin, no? Nangyayari yan, ha? In the corporate world sometimes, no? There are some people who are not happy when others, no, they
they enjoy success o kaya they were promoted, yung mga ganyan, no? Ano tayo ano ba yung tawag doon? Yung parang gusto rin natin na sana tayo, di ba? Oo. Ang sarap kaya ng pakiramdam among ng ladderized ang ang nangyari sa iyo. Kung saan ka ngayon, ladderized, hindi ka kaagad mataas, no? Oo. Pinaghirapan mo. Pwedeng nagumpisa ka sa mababa and then tumataas ka kasi pinaghirapan mo. Mas masarap daw pakiramdam nun eh. Siguro kaya meron tayong ganung attitude dahil mahirap tumingin internally Mahirap, mas maganda mas madali yung i-judge mo yung nakikita mo kesa doon sa tingnan mo yung nasa loob mo. Kung na-promote siya, ikaw hindi. Instead na tingnan mo kung yung kahinaan mo at bakit hindi mo nakuha yung position. Ang mas madaling makita ay yung ano bang ginawa niya, bakit siya, kasi negative pa nakikita natin. Dapat nga maging challenge sa inyo, no? Sa corporate world, totoo yun nangyayari. No? And, yun nga, I think this is always na makikita natin sa mga gospel readings natin, no? Ito nga mga scribes and Pharisees, no? They have a hidden agenda against the Lord, di ba? Pero never na makikita mo na hindi yung bang itutuloy ng Panginoon yung dapat lang na mangyari. He's never affected or discouraged by these people, no? Almost always sa buhay natin ganyan magka nagiging successful tayo o kaya may mga nagagawa tayong magaganda, don't ever think that we will all please everybody. Yeah. Diba? Oo. Otherwise, wala kang magagawa. Pag inisip mo yun, wala kang magagawa. Hindi ka na rin magiging You cannot productive. please everybody. Hindi ka magiging productive. You cannot please everybody. Pag na-discourage ka kaagad. Kaya ito nga ang kagandahan ng Panginoon. Ang iniisip niya yung kapakanan nitong paralytic. Hindi itong mga bumubulong-bulong. Yan, itong mga kumbaga sa ano ba ito? Sa pelikula ano ba ito? Mga kontrabida. Hindi naalis sa buhay yan, no? Yung bang ganda ng ginagawa mo, maganda yung intention mo. Tapos may ano pa may adoption pang medyo anak yung Kapampangan pupyokla pa Ang ganda sa Kapampangan. Okay, ito yung ating pang pumyok hindi natin talaga mapupuro, di ba? Hindi. But I think what is very important here is the Lord really knows what is right and what is good, no? At that very moment, di ba? Why give attention to these people, no? Kaya nga tayo po sana yung bang wag tayong mag-discourage, no? Tulungan natin ng isang tao na baka sabihin ng iba, "Uy, bakit mo tinulungan 'yan?" Wala ka namang mahihita diyan No, wala ka namang compensation diyan, wala ka namang makukuha diyan, no? Pero I think if you believe, no, deep in your heart that you are being called by the Lord, no, to do something good, no, to do something beautiful for a person who is in need, no, I think bakit mo hindi tutulungan ito, no? Maybe in spite of the fact that sometimes you are being discouraged by other people not to do it, di ba? May mga ganyan, no? I think we should imitate what the Lord did today, no, in the gospel, no? Although the Lord talagang hindi sila makahirit kasi alam niya yung nasa loob nitong mga taong ito. Kaya nga sabi niya, why do you harbor evil thoughts? Siguro medyo, bakit alam nitong, di ba? And I think it is only God who knows what is deep inside a person's heart, no? Kaya alam po natin, no, kahit na kung minsan may mga bumabanat sa atin and everything, but the Lord knows what is inside us. Diba? Alam niya yung intention natin, alam niya yung nasa puso natin. And I think this is what should really push us or motivate us to go on, no? Doing what is right, what is true, what is good, no? In the eyes of God. In spite of the fact na, yun nga, you cannot really please everybody. No?
wag tayo siguro ma-discourage. Oo. Para yung attitude ng Okay. crowd, Father. Yeah. Yung crowd dito, kabaligtaran ng mga scribes. Sila, they glorified God doon sa nakita nila. Yung mga scribes naman, nag-question pa sila. That's very true. Kabaligtaran sila. And I think, sana, sabi nga, kung hindi tayo makatulong, you shut your mouth. Oo, yun nga, tahimik. Oo. Di ba? Oo, totoo yun. Kung wala kang, sabi nga ni San Pablo, kung wala ka rin sasabihin mabuti, no? Itikom mo, okay, ay isara mo yung bibig mong yan, no? Tahimik lang. Tahimik ka na lang dahil hindi ka na nga makakatulong, magkatapos Maninira ka pa. maninira ka pa, kuya. You become part of the problem or something like that, no? Oo. And I think that's a very practical advice, no? That kung hindi ka rin makakagawa ng mabuti o tama, wag ka nang makidagdag, no? Makisawsaw sa dapat mali mong akala o mali mong gagawin, no? Sa mga taong gustong gumawa ng mabuti at tama sa kanilang buhay, di ba? Oo. Okay, at Bilis ng oras. i-pick upin uli natin yan, no? Maganda yung ating talakayan ngayon. Sa ating mga texters po, you want to join the discussion, padala po yung ating mga insights and reflections, no, regarding our gospel reading for today. Mamaya po ibabasahin natin sa ating second segment yung inyong mga text messages. Let's take a break at magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Panahon lumilipas, maungkoy kumukupas, ngunit ang pag-ibig mo, Jesus, hindi magwawakas. Magbago man ang mundo, isa lang ang totoo. Mga pangako, salita mo, matutupad ito. Panginoon, kay buti mo, pag-ibig mo'y di nagbabago sa bawat araw ng buhay ko. Mula pa noon hanggang sa ngayon. Sa lahat ng tagumpay sa aking buhay, kayamanan at kalakasan, ikaw ang nagbigay. Oh, Panginoon, kay buti mo, pag-ibig mo'y di nagbabago sa bawat araw ng buhay ko. Mula pa noon hanggang sa ngayon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. At pagsikat ng araw, may biyaya na naman. Bagong pag-asa, bagong ligaya, sa'yo nagmumula. Panginoon, kay buti mo, pag-ibig mo'y di nagbabago sa bawat araw ng buhay ko. Mula pa
lahat. Kay buti mo, pag-ibig mo'y di nababago. Sa bawat araw ng buhay ko, mula pa noon hanggang sa napakabuti mo. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay tinalakay nga natin po itong napakagandang ebanghelyo natin, no? Sa araw na ito, yan, no? Itong the healing of the paralytic. Pero itong paggagamot ng ating Panginoon, no? Hindi lang physical, kung hindi, ito nga, He went at the very heart, no, of the yun nga, ito pong the paralysis, no, that's happening dito sa taong ito. Hindi lang po physical but spiritual, no. At kung minsan totoo naman po ito na we are sometimes experience spiritual sickness, ito pong spiritual paralysis na to, and it is only the Lord na kung minsan nakakapaggamot sa atin, no. Pero let's not lose hope. Kaya kung minsan may mga taong ang hindi natutuwa, no, pagkaganyan. Pero let's not lose hope. Just like what the Lord did, no, He continued, no, doing what is right, what is true, what is good, no. At hindi po siya parang na-discourage, no, dito sa kanyang ginawang napakagandang manifestation of God's mercy and compassion. Yeah, may mga texters tayo, Sister Son. From 1613, sabi niya, noon pa pala po ay may crab mentality na. Imagine they seem not to be happy for what Jesus did. Thanks po. Well, it's part of our human condition. Since the beginning. Since the beginning of time, no? Oo, nung pang-unang panahon. Kaya hindi lang sa sine yan yung kontra-kontra. Ay, hindi lang sa sine yan. Sa totoong buhay, Sister Son. Kasi nga, alam natin na, ewan ko, no? Talagang dyan sila masaya yung ibang tao, no? Oo. Okay. Okay, may isa pa? May isa pa. Sabi niya, gandang gabi po. Therefore, forgiveness precedes healing. How can one be forgiven when still unclean? Sins must be washed away, then healing follows in a natural manner. Thank you po, Among, Sister Zon, and Brother Per Santos. Yan naman, no? no? Yung pangalan mo. Oo nga. May mga fans club ka na. May fans club ka na yata. Ito pa ang isang text natin. Galing Okay, sa thank you po, ha? Okay. Galing naman sa 5698. Good evening po, Among Pep, Tita Zon, Brother Fer. Tayo minsan nagiging paralitiko tayo sa sarili natin dahil sa mga bigat ng ating mga kasalanan. Kasalanan sa paninira sa ibang tao, kasalanan sa mga taong di na mapatawad. Lahat ng yan ay napakabigat sa ating kaluluwa, kaya kailangan nating lumapit at humingi ng tawad sa Diyos upang gumaan ang ating sarili at kaluluwa. Maya pabengi po, i-Migs po ini. Migs, salamat Migs. Si Migs, Kanta ba yan? Kanta yung ba? ating isang naging estudyante dyan, no? Tama, alam mo, Sister Son, yung, just to comment on that, no? Kung may mga healing masses, di ba? Kung minsan ang sinasuggest ng mga paring yan, sabi na first go to confession. So, bago yung mga healing masses kung minsan, no? They suggest that ideally, bago tayo makaranas ng kung ano man yung healing na yung hinihiling sa natin sa Panginoon, first and foremost, kung minsan yan, magkumpisal ka. Lalo kung may mabigat kang dinadala sa puso mo, magkumpisal ka. That's the start, no? You have to be reconciled with the Lord first, di ba? And I think that's what the sacrament of reconciliation is all about, no? We experience God's healing, di ba? Isang healing sacrament yan eh. Ang confession, no? Kaya usually, like for example, si Father Suarez, kung minsan nakakausap namin yan, no? Usually lang na kung medyo mabibigat na ng mga kasakit, no? Usually, ideally,
maganda yung Mauna muna yung confession. Kung may dapat bago ka pumunta sa mga healing masses na yan. Sabi niya, go to confession, no? At That will lahat at naman least ng parokya among may permanent yes, schedule At yata. saka kuminsan monthly pagkatapos ng confession. misa, usually 1 or 2, Father, pwede bang you have time to hear my confession and everything, no? That's very ideal, no? Tama nga naman yun, no? Kung may hinihiling tayo mga yan, yung paggagalingan, Physical healing. healing. Pero maganda yung unahin natin, di ba? And I think it is through confession that we can be reconciled, no? With our healing God, no? Okay, next, Meron pang isa, ito naman Okay. sa 3601, actually nagpahabati siya. Nagpahabati. Nagpahabati si Joren Salunga ng San Isidro, Santa Rita, Pampanga. Wow. Jorens. Okay. yung mga sa taga Santa Rita yan, no? Oo, madalas magpabati yan. Okay, ba isa pa ako dito, no? Okay. From 0716. Yan, ganda ito. Sabi niya, have faith in God and ask for forgiveness. Ito yung sinasabi natin. He never get tired of forgiving us. We get tired in asking for forgiveness. Tayo parang nga naman, ano? hindi napapagod ang Diyos na mamata. Tayo ang kuminsan na we get tired in asking for forgiveness, no? Baka kuminsan kulang din tayo yung paglapit, no? Incidentally, yan ang gusto kong ipagpatuloy natin diyan sa no? Sige. God loves us not because of who we are, but because of who He is. Yun. So, kasi He is a forgiving, merciful, no? Merciful God. So He forgives us not because of who we are. Hindi kung sino tayo, kung hindi kung sino siya. He heals and forgives, no? Receive God's love and kindness. Wow. Okay, Thank you so much po. Talagang lahat tayo ay nangangailangan ng kagalingan. di ba? Correct. Oo, correct. Okay, pagpatuloy natin, Sige. Sister Son, no? May isang punto ako dito. Sige, among. So, sabi ng Panginoon, which is easier to say your sins are forgiven or to say, Stand rise up and walk. no? And then, sabi nitong verse 6, But that you may know that the Son of God has authority on earth to forgive sins. So, He then said to the paralytic, Rise, take up your bed, and go home. Okay, ang ganda nung sinabi niya, ha? Parang it's a command, no? So, Pakita stand mo. up. Parang ganyan, no? And then, ito ang gusto kong ipunto, yung verse 7. Sabi niya, And he rose and went home. Yun. Ang dito, okay, so pagagalingin tayo ng Diyos, no? Ang Diyos na nandun yung parating intention na gusto niya maglakad nga tayo. Gusto niya tumayo tayo sa ating dapa, no? So sabi niya, rise, no? Take up your bed, no? So in other words, huwag kang manatili diyan, no? Huwag kang manatili diyan. So tutulungan tayo ng Diyos. Pero ito magandang ginawa ng paralytic. He rose, sabi niya. Yun. Siya mismo tumayo. Tumayo siya, oo. And I think ito yung ito yung dapat na kumisa ma-highlight din no? God will of course do itong healing nito. He will initiate everything. Pero dapat he also parang expect a cooperation on the part. Oo, We do our yun, part. cooperation. We do our part. We should do our part. You could just imagine na kung sabihin yung medyo ibahin natin ito, ha. Sabi niya, rise, take up your bed and go home. Baka sabihin sa Panginoon, Lord, ikaw na nga magbuhat sa akin. Baka sabihin niya, Lord, Tulungan mo ako, pakibitbit mo nahihirapan nga ako. yung bed ko. So, dito na lang ako. Oh, okay, and go home, sabi niya. Pwede bang lubos-lubusin mo na? Yung bang, ikaw nang mag-uwi sa akin sa bahay ko, ng mga ganyan, no? Total, tinulungan mo na. Siguro magkakamot ng ulo yung Panginoon, no? Naku namang iho, no? Pinatawad ko na yung kasalanan mo at ngayon yun nga, no? Binibigyan ka na ng biyaya, grasya na. Kakayanin mo yan. No? Tumayo ka diyan. At ito nga, Ang ganda, oo. yung Tumayo bed. nga siya. Ano mo na, ayusin mo na itong kama mo na, no? At pakita mo na sa mga taong ito that you can already walk and can go home. Oo. Diba? Ito nga ang ginawa niya. Do your part, no? Parang do your best and God will do the rest. Parang yung mga ganyan, di ba? Yung nasa
ano ba yung, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yun, oo. Di ba yan? Kinaawaan siya ng Panginoon. Pero naman, yung iba kasi, alam mo naman yung iba, no? Gusto nila 100% sa Panginoon Lord, bahala ka na. Wala akong gagawin, bahala ka na. Ay, Oo nga, no? hirap yun. Ako rin siguro kung yung itong ending na to, yung sabi, Lord, ikaw na nga ang buhatin mo ako. Tapos kunin mo nga itong kama ko, no? Ayusin mo, bitbitin mo. Tapos ano mo na ako, no? Ayun, lubos-lubusin mo na nga. Tinulungan mo na rin lang ako Oo. Tinulungan mo na rin ako. Sige, ikaw na mag-uwi sa akin. Di ba? But I think what is important in our life, itong ang ginawa ng paralytic, no? Oo. Na siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumayo. At ito nga, no, hindi lang tumayo, siguro yung bed niya, pinix niya. Tapos sabi nung he went home, no? In other words, parang sabi sa Panginoon, Lord, thank you at kaya ko na. Salamat. Yung bang parang gano'n, no? Bumalik sa normal niyang buhay. Oo. And ito nga yung verse 8, ano ba yung reaction ng crowd? Itong nasabi ni Brother Per kanina. Nung nakita, Mga tao. kasi nga hindi lang nagsasalita itong Panginoon na parang rise up and everything, no? Pinakita at ito nga nakita itong paralytic na to. nangyayari ito. Actually talaga in practice, no, in concrete, no? In the actual nakitang tumayo, Sister Son, at umuwi. Oo. No? Siguro kumakanta pa to ng hallelujah, malay mo. hallelujah, di ba? O kaya, yay! Yes, so talaga siguro masaya siya. That is why they know that he was healed, no? And he was able to go home. Oo. Siguro he misses his family, di ba? Oo. Ngayon is the time na siya naging buo uli, no? At ito nga, ang crowd nung nakita, ano ba yung reaction kasi, Brother Per? When the crowd saw this, they were struck with awe and glorified God who had given such authority to men. Yan. Parang, ano ba yan? Oo, ang ganda. Hindi ba natameme yung mga... Parang, filled with awe. ano sila, yung starstruck. Yun. Parang mga artista tayo, starstruck. Yung talagang siguro hindi mo ma-describe, di ba? Ang dating sa mga taong ito. Oo. And they were able to glorify the Lord, no? Because they knew from the very... Ayun nga, buti pa itong crowd na to, itong mga scribes, no? Yun nga yung sabi ni Brother Per kanina. Buti pa yung mga ordinaryong taong ito, they recognize it is the Lord's doing. Yes. Talaga namang pagka may pride ka sa katawan mo, okay, you're jealous, no? Just like itong mga scribes. Subscribe, so. You will never recognize. Walang lugar sa puso mo yung gano'n. Yes, so the doing of the Lord, di ba? Yes. Pero itong crowd na to, because, they were maybe simple people, ang alam nila, basta nakita, gumaling. So at yun nga, they were awed and they were really struck, no? And they were able to glorify the Lord because they praise God. it is only God who can do this. Sino ba naman ang ordinaryong tao na sasabihin dito sa pilay na to, di ba? Alam nila siguro itong pilay na to. Matagal ng paralytic ito. Pero Diyos ko naman, no? Hindi ba nakakamangha ito? Na nakatayo, at nakalakad, at nakauwi pa. Sus, Mariosep, Kaya nga, they were able to glorify the Lord. And I think, ito palagay ko, ang tamang reaction. Di ba? Hindi yung reaction mo, halos ano ka pa? Sino kayang nagmamagaling na to? Di ba, no? Pero ito, yung huli nga tamang reaksyon ng isang mabuting tao. Pero itong ganitong reaction, Father, manggagana lang sa taong may poverty of spirit. Yes, Pag those wala ka who nun, are poor in spirit. Yes. Those who are simple. Yes. Because these are the people who can recognize Yes. the hand of the Lord, no, doing all this, di ba? Yun lang kung hindi tayo simple, poor in spirit, sabi nga, no, we will not be able to recognize that and give glory to the Lord. No? At saka, yun nga no, let us give where credit is due. Sabi nga, ako ito ang pinagbibilibang ko sa mga healing praise, no?
Although, nandun yung tukso. Alam mo, malaki yung tukso, ha? Oo, pag sa healing. O yung mga healing kasi magiging popular ka. Oo. Yung May babatiin ako, Among, nasabi mo yung healing. Nandiyan kanina si Among Ronnie ka, eh. Oh, si Among Ronnie, ha? Sa nakilala. Ministry on Healing siya. Oo, nandiyan siya sa liturgy. Hindi ko agad nakilala. Bakit? Pumayat siya ngayon. Oo, eh, no? Ang ganda. Among Ronnie, hello. Healthy siya Tinatanong ngayon. niya yung radyo, eh. Saan Oo. dito? Sabi niya. Alam ko yung secret niya. Kaya Ano? pumayat siya. Oo. Oo, secret. Secret nga eh. Hindi ko masabi sa ere, no? Baka Okay. gusto niya akong tanongin, mamaya off the air. Tatanong natin mamaya. Alam ko yung sikreto ni Father Ronnie, kaya nangayayat siya, no? Mong, sabi ko, mag-umpisa ka na sa radio program mo. Sabi ko, tawa siya ng tawa. Saan ba dyan? Sabi niya, saan ba dyan Yes, ang radio yes. station? Sabi niya. And Diyan ba incidentally, gusto niyang gusto niyang later on, Oo. pag talagang nagkaroon tayo ng mas maraming oras dito sa radyong ito, gusto niyang umpisahan yung kanyang ministry on healing. Oo, On sa the air, radio. no? On On the the air. air. Healing ministry po. Father Oo. Ronnie Cao. Yes. So, Marami. abangan natin yan. Isang programa, no? Palagi ko, Brother Fer, maraming makikinig dyan, di ba? Oo, maraming Oo, kasi kabibiyayaan pag Yes. ginamit yan on air. ang lahat ng tao yata ngayon, talagang they are in need of healing, comfort, no? They want to experience peace, contentment, no? Serenity of heart. Oo. Di ba? Yung mga ganyan, no? Kaya nga, ito nga kailangan natin yung mga programang ganyan, no? Maganda. Ewan ko kung ano Baka yung title. nakikinig siya niyan mo, nga mong pauwi na siya. Sa car daw siya nakikinig eh. Talaga? Sa car radio niya. Father, Hello, Father Among. Ronnie, ha? Yan. Mamaya ko na si-share kina Sister Son at kay Brother Per. Pauwi Tinatanong siya ako yung sekreto mo. Oo, hindi ko Bakit? siya nakilala. Dinaanan Pumayat ko ka? siya, Mong. Tapos nung lumampas na ako sa kanya, teka, parang boses niya, Mong Ronnie. Yun, sabi ko. Oo. Pero dinaanan ko, hindi ko nakilala talaga. Kung hindi ko lang narinig ang boses niya. Oo. Pero hindi lamang si Father Ronnie. Maraming mga pare ngayon na Oo. nagiging nagiging Conscious. Galing, ha? nagiging Asa. trending na sa amin itong sekreto nila. Mamaya i-share ko sa inyo, ha? Sige, okay. So I think we should really glorify the Lord, no? Yes, yes. When we see people being healed, people who have been given parang new life, no? Who have been renewed in spirit and body, kailangan po we have to rejoice and give glory to the Lord. It is the Lord, no? Kahit nga yung mga pari na, yung mga healing priest natin, they always acknowledge that. It is not me. It is not I, but the Lord who healed, no? So, hindi nyo ko dapat purihin. Purihin natin, hindi ako, kung hindi ang Diyos. No, and that's the way it is, no? We are all instruments of the Lord, no? At lahat tayo po ay pwede nating di ba? Okay. Okay, at bago natin yung mga announcement natin, we will of course conclude our beautiful episode today with a short prayer. Lord Jesus, through your merciful love and forgiveness, you bring healing and restoration to body, mind, and soul. May your healing power and love touch every area of my life, my innermost thoughts, feelings, attitudes, and memories. Pardon my offenses and transform me in the power of your Holy Spirit, that I may walk confidently in your truth and goodness. Amen. 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 Yan, si Brother Fer, may news sa Okay, University yes, about the University of Assumption. Assumption, Brother Per. Gusto ko lang pong ibalita na ang oldest Archdiocesan Catholic University in Asia ay magbubukas ng senior high school niya starting next school year. Wow, Ito bago ay yan, kaganapan doon sa K-12 program ng gobyerno. No? At gusto ko lang din po i-clarify yung meron daw, sa ngayon po ay wala pang reservation kami tinatanggap at wala pong reservation fee. Hindi kagaya nung kumakalat daw na kwento na sa UA, pwede ka magpa-reserve at may reservation fee para sa senior high school. Wala So, po. Hindi wala, po totoo wala yan. yan. Hindi po totoo. Okay. At sana po tangkilikin natin ang ating
Archdiocese and University, no? Yung University Assumption. Father, gusto lang din pala yung congratulate yung isa naming graduate, no? Si Ray Yumul Santos. Baka palido mo. Oo, kaapelyido ko pa. Naging top 2 siya doon sa examination nila for IT certification. Ito ay binibigay ng isang isang kumpanya at pare-pareho yung examination sa lahat ng ASEAN countries. At dito sa Pilipinas siya ang number 2, no? Congratulations, Ray. Congratulations. So, Okay. alam tayo. Sige, paalam ka na, Brother Fer, sa ating mga tagapakinig. Naku, ang bilis po ng oras. Yes. Isang oras na pala, no? Oo. Ang sarap 3 minutes pag-usapan na ng lang. mga salita ng Diyos, lalo na kung kakaharap po si Father Pep at saka si Jesus. Ang dami kong natututunan. So sa Okay. mga tagapakinig po ay sana may natutunan din tayo ngayon at sana ay nagkaroon ng healing, karanasan ng healing sa ating mga sarili sa gabing ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you so much. And of course, next Thursday, dito ka pa rin, yes, ha? Father, yes. Talagang kailangan maging regular ka na rito. Yeah, oh. Yeah. Okay, Sister Son, kung may mga announcement and greetings at saka paalam. Thank you very much po. Sa Alfie po, pwede na pong mag-enroll para sa second trimester. Yan. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi and good night. At wag po nating kalilimutan itong paanyaya ng ating ebanghelyo ngayon, no? Ano man po yung ating mga sakit, no, na darama, whether it be physical or spiritual, no, let them let us bring everything, no, and lift everything to the Lord, no? At siya lang po ang makakapagpagaling sa ating lahat, no? At naway no, faith ang importante po, ang pananampalataya na tayo'y pagagalingin ng Diyos, no? Pero yun nga, hindi lahat po ay gagawin ng Diyos sa atin. We need also to cooperate with the grace of the Lord, no? Tayo po ay binibiyayaan ng Panginoon, pero dapat tayo ang tumayo din sa ating pong dapa sa ating mga pagkakasala. And the Lord is always there, no, to lend a helping hand, sabi nga po nila, para tumayo tayo at magkaroon po tayo ng tunay na kagalingan at kapayapaan sa ating mga buhay. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi at iingat lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang sino man